as Vice President, knowing that I am the first in line. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Laglag dito si Sandro Marcos alias Charis. Nakaganti rin ho dito si Kong Pulong Duterte. Ikinanta po si Sandro Marcos ni Saldico na utak di umano ng 50 billion pesos budget insertion, anak ng kamuti. Ito na, nagkakatotoo na nga ho, nagkuraborit na yung mga pasabog ni Chavit Singson. At ngayon, pasabog naman ni Saldico. Baon na baon talaga itong mag-ama, anak ng kagwang. Naniniwala na talaga ako, like father, like son. Like, tingnan mo, si Makoy Senior at si Makoy Junior, Marcos Junior, ayan, tatakawatan. O, ayan, pareho lang. O, ito naman, Marcos Junior at si Sandro, kawatan din. Kinamuni naman talaga naman. Oh, my gulay, ang malas naman ng Pilipino. Nagkaroon tayo ng pamilyang ganito, naging leader pa ng ating bansa. Pamilyang mga magnanakaw. Hoy, tigil nyo na yan. Kawawa ng mga Pilipino. Diyos ko, yung mga naghanap buhay araw-araw na lumalaban ng patas. Araw-araw nagbalat ng bato, gumigising. Babalat ng bato. Nasa isip ko kasi si Bungit, bato. Araw-araw nagbabalat ng boto. Alis ng bahay, madilim. Uwi ng bahay, madilim pa rin. Dahil po sa kanilang hanap buhay, ayaw malit kasi traffic. Pero anak ng kagwang, itong mga nasa gobyerno, itong mag-amang Marcos, mga salot ho talaga itong mga animal. Ayan, naglilimas sa kaba ng bayan. Merese! Inantsawan po ito ni Kong Pulong Duterte dahil nga, di ba si Pulong, binabanata nila ng black propaganda na 51 billion daw ang sa flood control at mga proyekto. Oh, ang resulta, kayo pala ang magnanakaw. Si Kong Pulong may resibo, si Sandro, puro impacto. Walang ang puste siguro eh. Nahabol daw ngayon, sabi ni Chavit eh. Vice President Inday Sara Duterte humarap sa media press conference at ayon sa kanya, handa daw umano siya maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas kung sakali si BBM ay mag-resign. Kung sakaling mag-resign na, wala pong sinabi si Vice President Inday Sara, bumaba ka na sa pwesto, boboem. Wala kang kwenta. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls ni Boboim! Subscribe kayo, anak kayo ng kagwang, sumasahod kayo, galing sa kaban ng bayan, dito mag-subscribe kayo. Araw-araw ba kayo bad trip? At huwag po natin kalimutan ang Berada Aguila. Makikita po ako ninyo ng live, mapanood dyan sa Berada Aguila YouTube channel. Alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon, araw-araw po yan. Pa-subscribe po, parang awa nyo na. Subscribe naman o tayo, bihira naman. At maraming salamat to sa mga walang sawang pagsuporta sa akin. Super thank you so much, Ma'am Lovelyn Sibukawa. Maribik, maraming salamat. Gino Shi, thank you so much. So si Diala. At arigato. Yosin ako buto. Nila Labrador, Rapada, maraming salamat po sa inyo. Jordi Teres, thank you so much. Victoria Donato. Lilibit Halulor, thank you so much po. Marnerid, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ayan po, yung patuloy na nagmamahal sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Pag-uusapan po natin ngayon, mga kabisdak, itong pasabog muli ni Saldico laban kay Sandro Marcos at kay Bongbong. Itong mag-ama, dinurog na ho talaga. No? Nakalungkot, like father, like son. Maganda ho siguro kung like father, like son, maganda yung ginagawa. Pero anak ng kagwang, like father, like son, ang ginagawa paglilimas sa kaba ng bayan. Hoy! Gising! Anak ng kamuti.
May bagong pasabog po ngayon si Saldico, Netflix series. Ito po yung pangalawa niyang pasabog. Season 2. Kagabi po yung part 1 sa mga hindi po nakapanood ng mga pasabog sa part 1 ni Saldico Season 2. Ay pwede nyo pong panood sa Bisdak Pilipinas. Replay nyo na lang po. Yung content po natin kagabi. At ngayon pag-usapan natin itong part 2 ng Season 2 na pasabog ni Saldico. Iyak na ang mga animal dahil grabe nang talagang bira ni Saldico ngayon. Durog na durog sila. Hinggan natin. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, Okay, stop muna tayo. Part 2, yun po yung intro ni Saldico, anak ng kamote, vlogger na vlogger yung datingan, no? Siyempre, kailangan papakabahin muna si Bongbong Marcos, di ba? Si Romualdez, Martin Buaya, animal, nasa na kaya itong inayupak na yun, no? At saka si Sandro, pakakabahin muna natin. Ano nga, pakapasabog muna. So, ito yung bago ngayon. So, yung pinaka-highlights na dito sa part 2, ay si Sandro Marcos ay merong budget insertion. So, hindi lang si Bongbong Marcos ang may budget insertion, Saldico, pati si Sandro. So nagiging family incorporated na nga ho ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila po magpapamilya, magtito, magpinsan. Tama nga ho yung sinasabi ni Bayani Agbayani, titos pa lang siya ay kilala na po natin kung sino ang magnanakaw. Tatay nila, lolo nila, sila, mga magnanakaw na ho sila. Isang apelyido lang ho, Marcos yan. Yan ang katotohanan. May kukontra pa ba? Kukontra kayo mga bubunistang tanganista? Putang tanga talaga ho ninyo. Ayan na nga ho. Ito na ho nangyayari sa ating bayan. Marcos family. Nagpapahirap sa bansang ito. Nilulubog ang mga Pilipino, nakaw dito, nakaw doon. At kung magtataka ka dito, no, alam mo ito bago natin i-play, baka si si Lisa Marcos meron ding insertion, no? Putya, no. Ang tindi na ho talaga ng mga hinayupak na ito, ang hahalang na talaga ng mga bituka. Dapat ho ito ay husgahan ng taong bayan, kalad ka rin eh. Wala na, nililimas na. Hindi naman ho yan kasi tatamaan ng hiya. Kasi manhid na po yan sa pulburon. Hindi talaga ho yan, hindi ho talaga yan mahiya. Mantakin ho, pagkaupo pa lang, nangungulimbat na agad. Yun kasi ang kanilang bloodline. Sabi nga ho ni former President Rodrigo Roa Duterte kay Pastor Apollo Sikibuloy, naalala ko po yun, ang sabi. Alam niyo po, Pastor Kibuloy, sagikan sa masa para sa masa ho ito, kapag ikaw ay kawatan ka talaga, nasa dugo mo yan. So itong mga Marcos, nasa dugo ang pagkakawatan, so talagang kawatan talaga ang lahi nila, kaya limas ang kaba ng bayan. So ito na ho, part 2 ni Saldico. pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos, at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.
Okay, stop muna tayo doon para medyo malinaw at mag-guide tayo, no? Kasi ito ay continuous sa part 1 niya kagahapon. Yung 100 billion pala na insertion, tingnan mo nasa BICAM. Nasa BICAM, hindi wala sa National Expenditure Program. So, tingnan natin mamaya dito kay Sandro kung saan din nanggagaling yung insertion. So, nasa BICAM mo. Bakit sa BICAM? Dahil nga, pag nasa National Expenditure Program yung insertion, subject for scrutiny ng maraming mga kongresista at naka-public hearing po yan. So, malalaman mo na ito ay insertion. So, ngayon, itong 100 billion na insertion ni Bongbong Marcos na nagalit pa nga daw dahil 100 billion pa po, hindi pa nakontinto ang animal na kawatan. No? Sa BICAM, kasi po sa BICAM, 4 lang yata yung kausap dyan yung miyembro lang ng BICAM. Pag sinabi ni Bongbong Marcos, i-insert mo yan. Actually, kaya nga mag-insert ng 1 trilyon Meron, unprogram funds nga nila, 800 billion mantakin mo yan. Ito pa kaya. So siguro, medyo hinahinay lang tayo, kailing misopli, hanggang sa bumaon tayo, lumubog lahat sa Kumunoy. 100 billion sa BICAM, kayang-kaya po insert ayon kay Saldico. Pakinggan po natin ulit. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Oy! Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video nito. Okay, so sumulat siya ng kay BBM, no? Tungkol doon sa mga insertion. So yung later kasi, itong video na to, hindi lumabas, baka sa part 3. Teka lang, check ko muna yung yung FB page ni Saldico, baka na-post na rin Yung sulat daw niya, no? Simulat siya kay BBM, so wala pa. So wala pa yung sinasabi niya na sulat. So malamang sa part 3, ilalabas niya yung sulat niya liham para kay Bongbong Marcos patungkol sa mga insertion. Kasi nga, itinatanggi niya yung insertion ni BBM dahil hindi daw niya alam yung budget. So, yun sumulat. So, yun magandang malalaman sa part 3. Okay, pakinggan natin muli. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Okay, stop muna tayo para mas maganda ang usapin natin. Aguada Street, doon daw, no? Doon ang pinaka-meeting place nila. Tapat lang na Malacanang. I think mga 5 minutes lang po ito. Diyan sa Aguada. May mansion po yan, di ba? Ni Romualdez, walking distance lang dyan sa Malacanang. Bakit po nag-stop tayo dyan? Dahil ito na po yung sinabi ni Orly Gutisa. Nag-corroborate na naman. Maraming bisis na. Nag-corroborate si Orly Gutisa at itong si Saldico. Ang sabi ni Orly Gutisa na ngayon na ayon kay Mike Defensor ay hawak na po si Orly Gutisa ng gobyerno at pinapatahimik at pinaparikan at pinapabago yung statement doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema ngayon, medyo lumalakas na ngayon ang testimonya ni Orly Gutisa at yan na nga ang pinagbabasihan ng gobyerno ngayon na sampa ng kaso itong si Martin Romualdez at Saldico ng plunder. 3 po yun plunder, indirect bribery at anti-graft and corruption. So 3 ang binasihan nila kay Orly Gutisa. So ngayon, kung pinagbabasihan nila yung kay Orly Gutisa, so totoo po ito. Sinabi rin ni Saldico, sabi ni si Orly Gutisa nakaraan, ay nag-deliver di umano sila ng pera na malita-malita dyan sa Aguada. Residence, ito po ay residence ni Martin Romualdez na malapit po sa Malacanang na pwedeng walking distance. Ang sabi nga ni Atty. Harry Roque, nung kapanahonan daw ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr., ay meron daw parang underground dyan na papunta po, passage, papunta po doon sa Malacanang mismo. Ayon po kay Atty. Harry Roque na ginago rin ng gobyernong Marcos. Tuloy po natin. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Oy! Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion
insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Okay, ito ngayon, no, mas maganda yung sinabi niya ngayon dahil direkta ha, kasi sabi kasi ni Toby Tiangco, puro ka lang sabi, Saldico, sabi ni ano. So ito ngayon, direkta na ho na encounter ni Saldico na pinagalitan ho siya ni Bongbong Marcos. So nung una, yung kagahapon, ang kanyang testimonya, statement, pasabog, ay si Martin Romualdez pinapagalitan ni Bongbong Marcos at nagsasabi si Martin Romualdez kay Saldico. Kaya naman si Saldico naman ngayon ang binabraso ni Martin Romualdez. So ito ngayon, personal na sa Aguada residence na siguro ito, personal na encounter ni Saldico na pinagalitan siya ni Bongbong Marcos sa 100 billion insertion. Kulang yata daw, kulang. Kulang daw, kaya gawin natin 500. Kita mo yung mga insertion, mayroong mga 3 billion deliveries, di ba? Ito, 100 billion insertion, baka gusto siguro 1 trillion Saldico. Tuloy. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Okay. So kasi nung nakaraan ho, sabi ni Saldico, may kausap ko yung si mga Yusek, si Bersamin, at saka yung si Amina Pangandaman, yun lang yung mga nag-i-instruct sa kanya at si Martin Romualdez. So siyempre mga matataas yan sa kanya, lalo na si Martin Romualdez, yun yung mga kausap niya. So ito ngayon, nakumbinsi siya dahil bakit nga naman magagalit itong si Bubuim kung hindi siya ang nag-utos sa katakot-takot ng insertion sa budget? Puta, tandaan niyo po ha, hindi lang po ito nangyayari sa 2025. Nangyayari po ito ngayong, nag-start na 2022, 2023, 2024. Nag-start ang deliveries, di ba, Saldico? So, diyan po, pagpupo pa lang ni Bongbong Marcos, nag-start na po ang kickback at nag-start na po yung paglilima sa kaba ng bayan. So, ito, medyo malinaw na dahil na-encounter na mismo ni Saldico si buwit na animal, hayok na hayok sa pulburon. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Okay. So yung sulat na sinasabi ni Saldico, ito po yung laman pala. Patungkol sa 100 billion, nagsumbong, no? Nagsumbong siya dahil itong si Budget Secretary Amina Pangandaman, nasa na nga kaya yan, no? Yung babaeng iyan, lumayas na rin, medyo mahina-hina pa naman yung pagbabae. At saka yun si Bersamin. Sabi ng Pangulo, ito, naghingi sila ng 100 billion insertion kasi Department of Budget and Management, DBM man, no? Ang nag-request dito kay Saldico, sin-assume niya na talagang kay Pangulo. Ito yung sinasabi ni Panfilo Lacson na si Bongbong Marcos ay nagamit lang umano ni Bersamin at saka yung isang Yusek sa DepEd. Yun yung sinasabi ni Panfilo Lacson. Nagamit lang. O ito ngayon ang kumpirmasyon. Hindi nagalit, hindi tinanggal ni Bongbong Marcos yung si Bersamin at si Amina Pangandaman ng DBM na ngayon nag-resign na nga ho, siguro nakonsensya na at natumbok na kasi sila. Hindi naman daw nagalit si Bubuim at hindi tinanggal sa kanilang mga pwesto. So, kumpirmado na siyempre ikaw, inutusan ka, sinabihan ka ng mga tauhan ni BBM. So, nakinig ka kasi nga galing sa taas. O sino ba siya? Hindi makikinig, mas mataas yun. So, naputol na natin yung sinabi ni Panfilo Lacson na nagamit lang si Bongbong Marcos dahil dito nga ang reason niya, nagsumbong ako kay Pangulo Pagsumbong ko dito sa 100 billion insertion, hindi siya nagalit sa mga taong iyon at hindi man niya tinanggal. So ako, na-confirm ko
na talagang inutos ni Bongbong Marcos ang lahat ng mga insertion. Okay. Tuloy, Saldi. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? Stop muna tayo doon. May sense yung sinabi niya. Bakit ngayon lang pinag-resign? Tama ho, kasi pinilit niya na mag-resign, kagaya si Bersamin, Lucas Bersamin, di ba? Pinilit lang naman mag-resign yan. Tinawagan lang daw ng malapit kay Bongbong Marcos. No? Baka si Boyeng Remulla. Mag-resign ka na, bakante mo na yung pwesto mo. Si Lucas Bersamin. Pati si Pangandaman, alam ko pinag-resign din yan. Hindi yan kusa nag-resign. Sabi, mag-resign ka na. Wala na, sabit na tayo dito. Lumayas na kayo. Diba ang sabi ni Lucas Bersamin, huwag niyo akong isama dyan. Umalis na ako sa pwesto, wala na ako sa gobyerno. Hindi pa rin, no. Pag may kinalaman kayo sa paglilimas sa kaban ng bayan, putang ina ninyo, kasama po kayo, napaparusahan. Hindi man ngayon, pero darating po yan. Tuloy, Saldi, oh. And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Sino yung Jojo Cadiz? Ito ba yung sa DepEd, no? I think yun yata. Sa DepEd. Sorry, hindi ako familiar kay Cadiz. Bersamin yung sikat, eh. Baka yun nga, sa DepEd. Tuloy, oh. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Okay, so ngayon, ito na peryoda na natin. May personal encounter na si Saldico na konfirmado yung 100 billion inutos at nagpadagdag pa ng 50 billion. Dagdag 50 billion insertion na kasi di ba nagalit? Nagalit na bakit 100 billion lang? Dagdagan nyo ng 50 billion yan! Grabe namang luho na yan. Bilyonis talagang halaga, anak ng kamote. Samantala kami, hanggang 100 lang alam namin na pera, libo, 1,000 hanggang doon lang po kami. Pero itong mga hinayupak na to, bilyon talaga. Ganun katindi yung nakawan sa kaban ng bayan. Ngayon nakukunik na natin lahat, connect the dot, na itong insertion, tama yung ginawa dito ni Saldico, talagang binigyan ni linaw niya yung 100 billion insertion na ito ay totoo. At siguro may knowledge din yan. Yun nga yung Adrian tsaka yung Yossi Cadiz, no? Yun po yung sa DepEd tsaka si Bersamin. May mga knowledge ang mga yan. Tsaka si Pangandaman. Ako nagdududa lang ako dito talaga kay Panfilo Lacson, no? Bago natin ipagpatuloy yung pasabog ni Saldico laban naman kay Sandro Marcos. Alam niyo ako, ito na ho eh. Ang dami pong pangalan, no? Ang dami na pong pangalan na inilabas itong si Saldico. Senate Blue Ribbon Committee, Chairman Panfilo Lacson. Tol, sir, maawa ka naman sa bayan, sir. Huwag nyo nang pagtakpan ito. Ito na ho ang kwento. Dito na po tayo mag-focus sa insertion ni BBM. Tandaan nyo po ha, si Bongbong Marcos ay walang immunity sa investigasyon. Pwede po siyang imbestigahan kahit siya ay presidente. Pero hindi po siya pwedeng kasuhan. So marapat lamang na mag-undergo siya ng investigation. Ito ICI, akala ko ba independent kayo? Kung independent kayo, hindi kayo nakadependent dito kay Bongbong Marcos, ay putsa dapat imbestigahan nyo po yung mga nabanggit na pangalan. Bersamin, yung maglulong Bersamin. Di ba, nabanggit yan. Yung Yusek Cadiz. Itong si Bongbong Marcos. Si Pangandaman. Amina Pangandaman. Ito yung mga may first hand
na alam nila ang patungkol sa 100 billion insertion at nag-add pa nga ho ng 50 billion na insertion. So pira-pira po ang labanan dito. Kung may awa kayo sa bayan, Panpilo Lacson, kahit Senate Blue Ribbon Committee, ilabas nyo. No? Pag-usapan natin dito. Pag-usapan natin ang katotohanan. Kasi ang hirap pa naman ho, ang dami ng pasabog ni Saldico, marami ng personalidad na nabanggit. Nagparamdam ka ba, Lacson, na papatawag mo itong mga personalidad? Wala na ngang Senate Blue Ribbon Committee hearing eh. Anong meron? Wala na, budget ang pinag-uusapan. Nakakainis nga ho eh. Ngayon, budget pa rin ang pinag-uusapan ngayon, Senado. Pinag-uusapan ang pera ng bayan, pero may problema tayo sa budget eh. Na kinurakot ng gobyernong Marcos, marami ng personalidad eh. Dapat nga ho, wala nang pag-usapang budget eh. Saka na muna yung budget. Di ba sa ibang bansa, kagaya sa Amerika, putang ina, pwede nilang gawin yun eh. Walang budget. Totally down talaga, parang ganun. Or pwede naman kung ano yung budget na karaan, i-retend lang. Or mas babaan lang muna. O ito, pagkasyahin nyo muna, ito, 5 trillion, 4 trillion lang. Actually nga ho, yung budget talaga, mga 4 trillion lang. Ngayon, under Marcos admin, umaabot ng almost 7 trillion. Ganong katindi ho sila. Trillion po yung ninanakaw nila sa kaba ng bayan. Pero hindi po tayo nadala. Kaya sana itong mga senador, sana may pumigil. Tigil nyo muna yan. Solusyonan muna natin ito. Ipakulong muna natin yung mga sangkot. Hearing muna tayo ng katakot-takot na hearing. At imbestigahan lahat ng imbestigahan. At isama po si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Na-stop po yung Senate Blue Ribbon Committee ngayon. Ako po yung nagtataka. Di ba nung bumalik si Panpilo Lacson sa pagka-Senate Blue Ribbon Committee chairman, ano lang ho ang ginagawa ho niya? Cover up lang. Mapagtakpan lang si Bongbong Marcos. Na totoong ito na po ang tinuro ngayon ni Saldico na mastermind. So kung paniwalaan natin ang testimonya ni Saldico, mga kabisdak, siya po talaga ay nagiging accessories of the crime. Kung yung testimonya niya, ang paniwalaan natin. Bakit siya po ang magiging isa sa instrumento ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez na makapagnakaw, makapaglima sa kabandang bayan? Simple lang po ang sagot dyan. Kasi siya po yung General Appropriation Committee Chairman. Siya po yung committee chairman. Sila po yung nagbalangkas. Siya po yung nasusunod pagdating sa budget hearing. At sa BICAM, kasama rin po siya. Tingnan mo, bakit po ay susunod si Saldico sa mga utos ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos? Kasi nga, ang nagtalaga kay Saldico si Martin Romualdez at Bongbong Marcos. In short, si Saldico tuta ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos, tuta ng magpinsan. Ganun kami naman iubra nila ang pera ng bayan. Kaya nga sabi ko noon ng putang ina, ang Pilipinas, kawawa. Unang-una, ang Speaker of the House, pinsan ng Presidente. Kung anong gustuhang gawin ng Presidente, ioto sa pinsan, mangyayari yun. Di ba sinabi ko noon, ang pinakamakapangyarihan Speaker of the House sa kasaysayan ng ating bansa ay si Martin Romualdez. Tignan mo, pag umasta si Martin Romualdez parang Presidente, bakit hindi masita-sita at hindi mapagalitan ni Bongbong Marcos? Kasi nga, may alam si Martin Romualdez na kababalaghan ni Bongbong Marcos na ito ngayon ay naisiwalat na ni Saldico. Yan ang maliwanag dyan. Sa isip-isip siguro ni Bongbong, putang na, bakit ko sitayin yan? Meron namang delivery sa akin. Delivery na regular, no? Regular deliveries ng malita-malitang pera. Minsan 3 billion sa loob ng isang buwan, 2 billion sa loob ng isang buwan, pinakamababa 1.5 billion. Ang delivery ha. Yan ay SOP, no? Hinahatid lagi. So hinahatid diyan sa Malacanang, ganung katindi yung pirang nakukulimbat ni Bongbong Marcos. Utang ina, hindi pa ba tayo natututo?
ito ay hindi ko gawa-gawa, kundi ito ay isiniwalat ni Saldico na kaututang dila ng mga buhaya. Di ba sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos, ay si Martin Romualdez, kausap niya lagi patungkol sa bansa. Ang pag-aakala natin, ang kanilang pag-uusapan ay para sa kabutihan. Para umayos ang ekonomiya, yung pala. Ang kanilang pinag-uusapan araw-araw kung paano maglima sa kaban ng bayan, anak ng kamote. Kung paano nila itakas. Yung mga offshore account, anak ng kagwang. Hindi ba pumapalag yung mga bangko pag nagdedeposito? Dami naman yung pera. Bong, bakit ang daming pera, Bong? Samantala ngayon, mga maliliit na tao, mga ordinaryong tao, pag mag-withdraw ng pera nila sa kanilang sariling account, napakahigpit ngayon sa totoo lang. Sa bangko, subukan nyo mag-withdraw sa bangko ng medyo malaki. Naglabas ngayon ang Bangko Sentral ng panuntunan na lahat ng mga mag-withdraw ordinaryong Pilipino ay kailangan po i-scrutinize. Bakit ka mag-withdraw? Anong gagawin mo? Saan mo gagamitin? Anak ng kagwa nga Isipin mo, pera natin yan Pera natin yan, wini-withdraw natin, walang pakialam dyan yung bangko, pero dahil sa utos ng Bangko Sentral ng gobyerno, na kunyari maghigpit, anak ng kamote, kayo ang nagnanakaw, kayo ang naglima sa kaban ng bayan, dinamay nyo kaming mga animal kayo. Kaya dapat kayo parusahan at ipakulong kayo. Ganong katindi ngayon. Naghanap sila ng masisisi. Pero putang ina, kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sa paglilima sa kaban ng bayan, Marcos pa rin ang nagwagi. Parang kanta lang, animal. Marcos ang nagwagi, Palaka ang nagwagi, Sandra ang nagwagi, Charis ang nagwagi. Ito, bilat kayo, Sandro, sabi ni Kong Pulong Duterte. Dahil nakaganti po dito si Kong Pulong Duterte, Saldico, kinantaho dito si Sandro Marcos na may kinalaman sa 50 billion insertion. Ano na naman kaya nasa isip ng mga bubunistang tanganisang supporter ni Bongbong Marcos? Sasabihin na naman, inutusan niya ni Pulong Duterte si Saldico, anak ng kagwang. Didiis yan si Saldico, ulul. Didiis, pinaimpit si Inday Sara, siminit. Anak ng kamote kayo, sarap ninyo, wala ho. Huling-huli na po kayo ngayon sa pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Napuno lang si Saldico kasi ginigipito ninyo. Yun yung maliho ninyo. Sa nakikita ko po, itong pamilyang Marcos, nagkamaliho sila paano i-handle si Saldico. Dahil tinuluyan po nila. O ngayon si Charis, durog ka ngayon Charis. Narito po ang katakot-takot na revelasyon ni Saldico na di umano itong si Sandro Marcos ay mayroong 50 billion insertion po kininam. Karamihan po nasa norte yung insertion. Tama si Chavit. Pakinggan natin. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito. Tingnan mo, si Bunuan daw ang nagsabi, instruction ni Pangulo. Yung insertion. Nasaan si Bunuan? Ito na ho tayo ngayon. Puntakin na ako sa akin na pinatakas po talaga nila si Bunuan. Takin mo ha. Nasaan ba yun? Si Bunuan. Saan napunta? Nasa Europa na. Kumuha na yun ng asylum. Pinalayas nila Kaya kawawa ang bayan dito, putangin na nakagigil nga Meron ba mamamarang dito? May nanonood ba sa akin mamamarang? Baka pwedeng barangin ninyo mga buhaya, anak ng kamote. Pauwiin nyo ba si Bunuan? Bakonsensya nyo, umuwi ka Bunuan, kumanta ka. O pwede rin si Bunuan, wag muna umuwi. Sa ibang bansa muna, kumanta ka Bunuan, anak ka ng kagwang ka. Gayahin mo sa Saldico. Tuloy Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park.
Mhm. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Uy. Hindi lang po ang So, gusto nila yung budget ng 2025 uulitin sa 2026. Kaya medyo mali na daw. Tangina, masyado ng gahaman. Kung ano na lang yung budget ng 2025, yun na rin din. Wala na po, tangina. Di, ibig sabihin, pareho pa rin pagnanakaw. Paglilima sa kaba ng bayan yung budget na mapapasa ngayong 2026. Same scheme, same insertion, same corruption. So, ang resulta, lubog ang Pilipino. Bagsak ang ekonomiya. Grabe, no? Kailan pa kaya ito makonsensya itong si Bongbong Marcos? Bong, tama na, Bong. Trilyon-trilyon na bong ninakaw nyo, Bong. Mag-resign ka na. Kailangan po ng hustisya ang taong bayan ngayon. Maraming namatay sa baha eh. Bagyo na naman ngayon, malamang may baha na naman. Kasi ginaguho ninyo yung Pilipinas ang todo eh. Grabe naman to. Harap-harapan ha. Kasi may karma din naman yan. Ewan ko lang yung Pilipino kung hindi pa rin maano dito, makonsensya. Oh. Pangulo ang may insertion sa budget. Mm. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Okay, ito na ngayon. Pakinggan natin to ng maigi. So, bilat kayo ngayon, Sandro. Si Sandro Marcos, meron daw pinapasok taon-taon. So, ibig sabihin, simula ng 2022 ito, nagiging kongresista hanggang ngayon, merong pinapasok taon-taon na insertion. So, magkano ba? So, yung 50 billion kasi na sinasabi ni Saldico ay hindi po bigla, hindi po isahan na insertion. So, ibig sabihin, every time merong pinapasa na budget, ay merong insertion si Sandro Marcos. Ito nga sinabi ko sa inyo. Kung itong si Saldico magkaroon ng insertion, what more pa kaya si Sandro Marcos? Kung itong si Martin Romualdez merong insertion, what more pa kaya si Sandro Marcos? Puta, tatay niya, yung presidente. Kayang-kaya niya maniobrahin. Yung mata niya budlat. Talagang pareho ng tatay niya. O, ito, pakinggan natin, oh. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. 2023, ang insertion ay 9 billion. 9 billion, 9.6 billion pesos. So, mga almost 10 billion pesos. Yung 2026 na insertion. Limas, kaya pala si Sandro. Pagdating na doon sa yung F1 Grand Prix, pumupunta sa Singapore, nagwawalwal, anak ng kamuti. Ang daming pera eh, billion-billion eh. Taon-taon yan ha. Anak ng kamuti kayo. Tuloy oh. Noong 2024, 20.174 billion pesos. 2024 tumaas, no? 1 billion pesos, 20.41 billion pesos, tama. From almost 10 billion, nag-times 2, nagiging 10 billion. From 2023 pala, nag-insert. So, almost 10 billion. So, nagdating ng 2024, sinagad, nagiging 20 billion na. Nag-times 2 ang buang ka, charis. Tuloy, oh. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. So kaya pala, so nagkakatotoo yung mga natin, mga tsorya. Ang may dahilan na pagkatanggal ni Saldico sa General Appropriation Committee ay si Sandro. Kasi galit si Sandro sa kanya. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion
pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Uy! Dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Kaya pala, abangan natin ng part 3. Kaya pala natanggal to si Saldico kasi kulang ang insertion. Ganito kasi yun, di ba may mga advance. So kausap kongresista at kontraktor. So yung mga kontraktor, bibigyan ng assurance ang kongresista, huwag kang mag-alala. Meron kaming insertion, may budget kami dito na kukunin, may proyekto. Ito na sure na yan, magkaroon ka ng budget proyekto. So ngayon sa akin na ho yung kickback ko. Di ba? Si Sandro, kinuha na niya. So ang resulta, hindi kulang daw ng 8 billion yung insertion na ibinigay ni Saldico sa kanya kasi kung hindi po mabigay yung budget insertion na yon, matik si Sandro ay mag-aabuno at sinisingil ng mga kontraktor. Like father, like son po talaga ito. Si Bongbong Marcos din nagalit kasi kulang yung insertion. So yung mga kontratista na kausap ni Sandro, putang ina nyo, magsalita ho kayo. Magpakita ho ninyo na makabayan kayo. Ito po yung mga isa sa mga halimbawa ng insertion ni Sandro. Pakicheck po yung mga ghost projects dyan kung meron ba ito. Karamihan po yan ay sa Ilocos Norte. So ito na po yung sinasabi ni Manong Chabit. Ilocos Norte, ayan. Construction Road, Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte, Construction of Tolnagan, Agagad Road, Barangay Karuan, Pasukin, Ilocos Norte. Lahat po, puro pasukin. Walang labasin. Sa gusto pong malaman yung lahat ng mga insertion, lugar na may proyekto na insertion si Sandro, puntahan nyo na po yung post FB page ni Saldico. Marami. Puro Ilocos Norte. Ito na ho yung siguro sinabi ni Chavit Singson na puro ghost projects. So ito, siyempre, para hindi po tayo magiging bias dito, baka sabihin ni Sandro, yun na, bias man kayo. Bistak, hindi merong agad response si Sandro Marcos. Ang sabi ni Sandro Marcos dyan, si Saldico ay hindi po isang journalist o throat crusader. Siya po ay isang kriminal na umiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Pareho lang din sila ni Bongbong Marcos sa sinasabi, no? Kagabi sabi ni Bongbong Marcos, fake news daw si Saldico. Ngayon naman sabi ni Sandro Marcos, budol daw si Saldico. Paano po nagiging budol yan, Charis? Hayan na po ang katotohanan, lumabas na po Kumanta na ho ito Hindi na po kayo makakatakas. Mga mukha ninyo, mukhang pira, mga magnanakaw kayo. Tsaka i-correct lang natin si Sandro. Criminal daw si Saldico, wala pang conviction, anak ng kagwang. Yung criminal, yung pamilya mo, may conviction na sila, di ba? Talo sila sa kaso, hanggang ngayon, di pa nakapagbayad sa mga biktima ng martial law. At tayo naman kay Kong Pulong Duterte. Nakaganti si Kong Pulong dito, Di ba? Kasi sabi ni Sandro, ipaliwanag mo, Pulong, yung 51 billion mo na flood control. Nagpaliwanag si Pulong. Merong resibo. May nakita. So ngayon ito, sabi, baliktad na, ipaliwanag mo. Sandro Marcos, yung 50 billion mong insertion. Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung mga proyekto? Anak ka ng kagwang ka. Sabi dyan ni Kong Pulong Duterte, ngayon kayo naman magpakita ng resibo nyo, Charis. Gagi itong Daily Tribune. Nilagay talaga si Charis dyan, anak ng kamuti. Ang sabi ni Kong Pulong, 50 billion Sandro Bicam insertion pa lang yan. Di pa kasali yung National Expenditure Program, flood control, solar street lights versus 49 billion Pulong Coastal Road, bypass flyover, etc.
Walang makitang project sa Ilocos Norte versus all accounted for project sa Davao City. Ngayon, kayo naman magpakita ng resibo nyo, Charis. Yung young guns pasok, nakinabang rin kayo dyan. O yung mga young guns na panaybanat sa mga Duterte, nakinabang ho talaga sila dyan. Sa totoo lang. Kamala si Charis, walang resibong may pakita, anak ng kamote. Dali-dali, oh. Ito, pakinggan po rin natin ang payag ni Vice President Inday Sara Duterte laban po dito kay Charis. Oh. VP. Sandro. Sandro Marcos. May insertion daw siya. Oo. Mhm. Hindi niya ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget. Mhm. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. Mhm. Nakikita mo ang insertions kasi nagpapalit siya from the National Expenditure Program. Pagdating mo sa GAA, iba na eh. Correct. So, ibig sabihin, may nangyari in between the NEP and the GAA. Ga. Ano pa? Ma'am, na-mention mo previously na si Martin Romualdez at si Zaldico lang may hawak ng budget ng bansa. Pero ngayon, ma'am, parang si Zaldico lang yung nakuha ng government to face yung mga kaso. How about Martin Romualdez? Is he dapat silang patay na sa ilalim sa mga boses? Of course, yes. No, nabanggit ko noon Martin Romualdez and Zaldico. Kasi yun yung based on my personal knowledge. Hindi kasi ako nagsasabi ng mga bagay na wala akong personal knowledge. So ang binanggit ko noon si Martin Romualdez at si Zaldico dahil alam ko based on my personal knowledge na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. Mhm. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat ng pagtago ng mga insertion ba tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niya ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Mhm. Tapos hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi Correct. kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit doon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. Mhm. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Tama ka dyan, Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo po, maraming bumilib dyan kay Inday. Noong sinabi ni Inday na 2 tao lang ay may control ng budget ng ating bansa, si Martin Romualdez at Zaldico. So ito na nga ho yung lumalabas. So ngayon plus na ngayon, si Bongbong Marcos, siya po ang nagmaniobra talaga. Siya ang arkitekto ng budget ng ating bansa na kapag may problema, si Bongbong Marcos ho talaga ang mananagot. Pakinggan muli natin si Vice President Inday Sara kung handa na ba maging presidente sa ating bansa. Ma'am, recently, nabanggit ko ng Bongbong Marcos, yung sinabi ni kaya sila siya si Senator Amy Marcos, dahil na mga gap-check ka na niya. Sabi niya, stern si Senator Amy, what's your take on that? My take on the demand to take a drug test, for a government official, for all government officials.
especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Pero Kasi wala Pulike. namang rason kung bakit ka hihindi eh. Correct. Sasabihin mo, pride, hindi ako, ayaw ko mag-give in. Ayaw niya mag-hair follicle day kasi positibo day. Ayun positibo, anak ng gamuti. Kaya huwag muna, kahit takot. Tuloy natin tayo. Sa inyong mga paninira sa akin. It's a very flimsy excuse for saying na hindi ako drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. Correct. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, correct ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na Nahimik sila. na. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. Ma'am, And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Matyahin na, no? Gusto makipagdigmaan si Bubuhay pagdating sa hair follicle natin sa takot. Sabahan ka daw, Nyor. Huwag kang mag-alala, Nyor. Tuloy tayo. ma'am, may mga panawagan ngayon for with all the allegations of corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate mo, ma'am, as a successor of the president? How do I uphold? Yes, What do you mean? paano- It's automatic. Yes, ma'am. In case Are you of, ready, ma'am, na... of course, of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president. Correct. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Meron nyo yan? Automatic. Handang-handa na po maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Vice President Inday Sara Duterte. Kung sakali ho,
mag-resign si Bongbong Marcos. Walang panawagan si Inday Sara. Ano kayo ngayon, mga kaliwang grupo? Walang panawagan na BBM resign. Tinanong lang ho siya. Baka sabihin na naman, destabilization, destabilizer. Mandate man sa Constitution na siya po dapat ang magiging presidente kung ano ang mangyayari sa presidente. O, sige nga, tuloy natin kundi, Day. Your comment po on Makabayan Black School na ilang CBBM ang mag-decide kung kayo po at establish ay transition council. Yun moment po. Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, eh nasa kanila na yan. So do you think takot lang nila to take over the government? Ng Makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng Makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Correct. Eh, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa Makabayan. VP, reaction mo, VP, sa response Ayari. Isap dun lang tayo, ha. Tsaka ito talaga yung kinakatakutan ng Makabayan. Makabayan Black, mga komunista, Dilawan, Pinklawan. Kasi kung panawagan nila massive resignation, mag-resign si Inday Sara, pag-resignin si Bongbong, yun na yung panawagan nila sa 30 ngayon eh. Punta na kunting pagkakamali nila dyan. Si Inday Sara talaga maging presidente dyan. Kasi nahihiya na sila ngayon eh. Ang nakikita ko, yung Makabayan, mga kaliwa, mga Dilawan, nahihiya na sila na hindi po sila sumigaw ng BBM resign. Kasi si BBM na ngayon yung pinakaulo at pinupunterya na mastermind sa korupsyon at sika si Martin Romualdez. So napipilitan sila ngayon na BBM resign kasi magiging hilaw ang kanilang panawagan at magiging halata ang kanilang mga galawan na piki lamang yung kanilang ipinaglalaban para sa bayan na kumugalit sila sa korupsyon. Hindi nga nila masigaw-sigaw na si Martin Romualdez ikulong eh. So ngayon, ito na yung panawagan nila, nabasa na sila at checkmate na sila dito, BBM resign, so dinamay nila si Inday Sara kahit wala namang corruption issue dahil yung confidential funds na 125 million ay na-deliver naman ng maayos at nagawa na nagamit ng maayos ayon sa COA, wala namang corruption na nangyayari. Walang mga ghost projects na mga nangyayari. So dito, kay Bongbong Marcos, trilyon-trilyon, malaki pa sa milyon, napilitan silang BBM resign. Para sa akin ha. Kahit masakit sa kalooban nila, kailangan gawin nila kasi wala nang maniniwala sa kanila kung hindi sila sisigaw ng BBM resign. So ngayon yung mga obispo kaparian, ito po yung makasabwat nila. So isinama nila si Inday Sara resign. So kasi nga pag nag-resign si Inday Sara, meron silang gustong iupo. So kunyari sinabi nila si Ramon Ang na suportado rin naman ni Magalong. Pero hindi nga ho yan mangyayari, sabi ni Vice President Inday Sara. Handa siya magiging presidente kung mag-resign si Bongbong Marcos. Hindi kailangan mag-resign si Inday Sara dahil hindi kasama si Inday Sara sa insertion. Ang may kinalaman sa insertion ay yung mag-amang Ferdinand Marcos Jr. at Sandro Marcos ayon kay Saldico at kasama po itong si Martin Romualdez. So ngayon,
Walang dahilan po na mag-resign si Inday Sara. Pag mag-resign si Bongbong, handang-handa ho si Inday Sara at yan ang pinanumpa niya na siya ang halili sa presidente. Kung sakali ay magbitaw sa pwesto, mag-resign, or mapatalsik, or makaladkad ng taong bayan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.